Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Matthew, chapter 22, verses 34 to 40. Ito po yung tungkol sa the greatest commandment. Ang pinakahigit sa lahat ng utos ng Diyos. Ang ating Panginoon ay palaging sinusukat ng mga Pariseo, ng Saduceo. Pariseo yung mga alagad ng templo. Mga pare, mga ganon. Yung Saduceo, alagad ng batas. Batas ng Diyos. Minsan, yung Saduceo, kung saan ang ating Panginoon, pinupuntahan nila. Tapos kung ano ang pinagtatanong nila tungkol sa batas ni Moses. At inaasahan nila magkakamali ang sagot ng ating Panginoon. Ngunit magaling. Lahat ng sagot ng ating Panginoon magaling. Kaya, umabot sa punto nga, wala nang masabi ang mga Saduceo. Kaya, nalungkot ang mga Pariseo dahil tamimi na yung Saduceo alagad pa naman sila ng batas. Tapos wala sila masabi. Paano lang? Kaya, nag-isip ang mga Pariseo. Paano ba natin masusukat ang kaisipan ng taong yan, ating Panginoon? At paano ba siya magkakamali ng sagot para atin ang tuluyan siyang ipakulong? Hanggang may bihasa sa batas ng Pariseo, lumapit sa ating Panginoon. Sinusukat ang karunungan nating Panginoon para kung magkamali siya, papakulong na siya. Guro, sabi ng Pariseo. Ano ba ang pinakahigit na batas sa lahat? Tapos, tumugon naman ang ating Panginoon. Ang pinakahigit, pinakadakila sa lahat ng batas. Ang una, mahalin mo ang Diyos ng buong pag-iisip, ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Mahalin mo siya at siya lang dahil wala ng ibang Diyos. Tapos dugto niya, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ang lahat ng batas ay nakaugat sa dalawang ito. Nagulat yung dalubhasa sa batas dahil yun ang totoo. At kinonfirm naman niya, tama po kayo nang sabihin yung mahalin mo ang Diyos at Diyos lamang dahil wala nang iba. Dahil totoo, walang ibang Diyos. Siya lang. Tapos yung tumahimik, ang Pariseong nagtanong at umalis na. Mga kapatid, may panibagong pananaw ang tatalakayin natin ngayon. Sabi kasi ng Panginoon, you shall love God with all your mind, with all your heart, with all your strength, with all your soul. You love God and God alone because there is no other God. Before natin talakayin, you shall love God with all your mind, heart, and soul, and strength. Doon muna tayo sa you shall love God and God alone because there is no other God, only Him. Only God alone. Yun po ang number one na point. Na dapat mahalin natin ang Diyos at siya lang. Dahil wala nang ibang Diyos, siya lang. Ang ibig sabihin nito, gusto ng Diyos, mahal tayo ng Diyos at ililigtas tayo niya. Ngunit, gusto niya, siya lang mahal natin. Wala nang iba. Pag sinabing siya lang mahal natin, siya lang pinagtutuunan, pinagbubuhusan natin ng pansin.
ng panahon, siya lang tinutubok ng ating puso. Siya lang. Ibig sabihin, God is a very jealous God. Seloso. Hindi naman siya galit sa mga mahal natin sa buhay. Pero sa ibang banda, sinabi din niya, kung sino man sa inyo, na mas mahal pa ang mga magulang kaysa sa akin, mas mahal pa ang inyong asawa kaysa sa akin, mas mahal pa ang inyong mga anak kaysa sa akin, ay hindi ka rapat-dapat sumunod. Kaya ngayon si Abraham, di ba? Tinestingan mo na niya. Ialay mo anak mo. Kung totoo mahal mo ako. At tumugon, tumalima naman si Abraham. Mga kapatid, ang sinasabi dito is, ayaw ng Diyos na may karibal siya. Kailan ba tayo nagiging karibal ng Diyos? Kailan ba ang mahal natin sa buhay nagiging karibal ng Diyos? Halimbawa, nagsisimba tayo. Pinaglalaanan natin ang panahon ng Diyos. Tuwing linggo, nagsisimba tayo. Tapos, dumating yung jowa mo. Hindi ka na nakapagsimba. Dahil panahon mo, andoon na sa jowa mo. Yun. Yung jowa mo, karibal ng Diyos. Dahil yung oras mo para sa Diyos, inagaw niya. Kaya karibal siya. Kung dati, nag-aalay ka, naghalad ka sa misa, yung nagtrabaho ka na, wala ka ng panahon. Yun yung trabaho mo, karibal ng Diyos. Sagabal sa iyong pananampalataya. Dahil yung panahon na ginugugol mo para sa Diyos, wala na. Kaya naging hadlang sa iyong pananampalataya. Get nyo? Yung nagkaroon ka ng jowa, dati ikaw lang mag-isa nagsisimba, nagkaroon ka ng jowa, dalawa na kayong nagsisimba. Yung binata ka pa, ikaw lang nagsisimba, pero yung may asawa ka at may anak, pamilya na kayong nagsisimba. Ayun, hindi sila karibal ng Diyos. Katuwang mo sila sa pagsamba sa Diyos. Get nyo ang picture? When somebody gets your time and attention away from God, he is a rival of God. But when somebody joins you in praising God, therefore, they are your partners in your faith and in your love for God. Ganun dapat. Huwag maging karibal. Maging katuwang sa pagsimba sa Diyos. Pag-alay ng buhay. Pagmamahal sa Diyos. Partners in love and faith. Not rival of God. Maliwanag po, yun yung first point. Ngayon, first point, maliwanag na. Punta tayo second point. You shall love God with all your mind, with all your heart, with all your strength, with all your soul. Paano ba yun? At this point, ang title ng tatalakay natin is, Faith is Passion. Ang faith po, ang pananampalataya ay hindi lang dito sa isip. Hindi, andito sa puso. Paano kasi palaging pinag-usapan? Kung iniisip mo, kung naniniwala ka, mangyayari ito. Andito yun eh. Ngunit dapat may pagmamahal ka sa Diyos na walang katulad. Andito yun. Kaya, faith is not just believing. Faith is loving. And if you love enough, the rest is history. Mahal mo eh. Pag mahal mo isang tao,
Handa mong isuga lahat. Mahal mo eh. Handa mong iwanan ang iyong mundo. Handa kang magsimula lahat. Handa kang maging alipin. Handa kang magpakagago. Handa kang magpakaloko. Sira na kung sira. Basta makita ko lang siya. Basta makasama ko lang siya. Ganun. Iwanan ko na lahat. Basta makasama ko lang siya. Dahil kung andyan siya, buo na araw ko. Kung andyan siya, gumagaan ang mundo ko. Kung andyan siya, puno na ito. Sapat na ang lahat. Kaya sinasabi natin, faith is not just believing here, up here. Faith is loving here. Ang pananampalataya, hindi lang basta-basta paniniwala. Ang pananampalataya ay pagmamahal. At dapat, bago pa lahat, dapat magsimula ang pananampalataya sa isang pagpapasya. A decision. Bawat isang tao, bawat isang nilalang should make first a decision. I will be for God. Yun, number 1. Parang may nakilala kang tao, may nakilala kang babae. Hindi mo ano, hindi mo nga alam ko kung sino talaga. Pero iba pakiramdam mo sa kanya, gusto mo siya. Wala naman siya ginagawa, pero pag andyan siya, masaya ka. Gumagaan mundo mo, kaya nag-decide ka. Siya na. She's the one. Siya na. Unti-unti, iniiwanan mo na pala yung mundo mo. Nakatuto ka na sa kanya. Tapos yung nagkaroon ng pagkakataon, nakipagkilala ka. Nag-uusap kayo. Nagtatanong, ano ginagawa mo sa buhay, ganyan. Ano ba gusto, ano ba mga hilig mo? Ibig sabihin, pumasok ka na sa isang baitang ng pagkakakilanlan. The level of familiarization. Yung kinikilala mo na siya. Ganun yun. First is decision to go for it. Second is, level is familiarization. Kikilalanin mo. At pangatlo, commitment. Eto na yun, gusto ko na to. Hindi na ako magbabago. Siya na. Wala nang iba. Pag may lalapit sa'yo, sorry, may wedding ring na ako, hindi na pwede. Automatic, dahil siya na. Committed ka na eh. Decision, familiarization, commitment. Gikan sa decision, familiarization, commitment, dapat yun ang nagtutug sa kanila. The needle that binds them together is passion. Ano yung passion? Sabi nila, if you do something hard, in lieu of your intention, that is work. Nagtatrabaho ka para magkaroon ka ng sweldo. But if you do something because you love it, you enjoy, that is called passion. Yun yung passion. Nga, mula sa decision, hanggang sa familiarization, hanggang sa commitment, masaya ka dahil yun yung passion mo. Yun yung gusto mo. Decision, familiarization, commitment. Last but not the least is sacrifice. Hindi ka hantong sa sacrifice kung hindi ka dumaan sa decision, familiarization, at commitment. When you
Do something beyond the call of your being. Hanggang diyan ka na lang. Tutuloy ka pa ba? Dahil mahal mo? Yes, tuloy pa ako. Si San Lorenzo Ruiz de Manila, bago siya pinaslang ng mga Hapon, sinabihan siya, itakwil mo yung Ginoo mo, yung Panginoon mo, sabi mong hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos nyo, papakawalan ka namin. Ang sagot ni San Lorenzo Ruiz, maski 1,000 ang aking buhay, lahat yun ibibigay ko sa aking Panginoong Jesucristo. Pinatay siya. Napakadali lang sabihin, hindi ako naniniwala. Yun, napakadali. Pero hindi niya ginawa. Kung meron akong 1,000 buhay, lahat yun ibibigay ko lahat sa Diyos. Decision, familiarization, commitment, and sacrifice. Kaya nag-sacrifice siya. Si Saint Maximilian Kolbe, binilanggo, pinarusahan, pinahirapan, at sa papatay na, sinabihan siya, decant your God. Itakwil mo ang Diyos mo. At ibibigay namin sa iyo ang iyong kalayaan. Ang sabi niya, Panginoon, kung di pa sapat ang aking pagdudusa, gusto mo pang magdusa ko, gawin mo. Magiging masaya ako magdusa pa para sa inyo. Kaya kung ang buhay ko ang katapat, kulang pa to. Kunin nyo na lahat. Maligay ako mamatay para sa inyo. Wow! Ano reaction natin? Hangal! Magre-ready ka, sasabihin mo lang, hindi na. Okay na, surrender na ako, suko na. Hindi nila ginawa. Decision, familiarization, commitment, sacrifice. Ang galing, di ba? Jeremiah. Dahil propeta nga siyang nagsasabi ng totoo, hanggang ginulpi siya, binalian ng mga tadyang, binalian ng mga buto. At sinabihan siya, titigilan ka namin. Hindi ka na namin gagalawin. Bubuhayin ka namin. Itakwil mo lang ng Diyos mo. Ano sabi ni Jeremiah? Dadalawa pa lang, nabali yung buto. Meron mang marami, baliin nyo na lahat. Dahil hindi ako magtatakwil sa aking Diyos. Mga hangal, di ba? Hindi ka magiging hangal sa Diyos kung wala kang sakripisyo. Decision, familiarization, commitment, sacrifice. Ang galing nila. Bira lang ganon. Mga kapatid, it starts with our decision to fall for God, to go for God, to believe in God. Unang baitang pa lang yun. Pangalawang baitang, familiarization. Paano ba natin lubusang makikilala ang Diyos? Hindi natin lubusang makikilala, pero makikilala natin siya. Kung ano ang kanyang kalooban, ano ang kanyang gusto. Paano? Number 1, Word of God. Tama kayo, Word of God. Yung gospel vlogging natin sa araw-araw, ito ay isang paraan para makilala natin ang Diyos, familiarization, kung ano gusto niya. Dahil inilahat niya sa banal na kasulatan ang kanyang saloobin. Kaya dapat tayo magsikap, makinig sa iyang salita. Iwanan natin lahat para mapakinggan kung nakadecide tayo. Yes, I love you, Lord. Makikinig po ako kung anong sasabihin nyo. Minsan nga, wala lang, 1 minute, tapos na. Nabasa mo na yung gospel for the day. Maikli lang eh. Yun lang, makinig ka lang. Ano ba sasabihin mo ngayon? What do you want to tell me today? Ayun, basahin mo sandali.
Tungkol naman sa reflection, hindi mo na kailangan maging dalubhasa. Hindi mo na kailangan maging doctor, scriptures. Hindi. Hindi mo kailangan maging theologian. Hindi. Kailangan mo lang, one, decide to believe in God. Decide to love God. Second, familiarization. Makipagkilala ka. Paano ka makipagkilala? Makikinig ka sa kanyang salita. Word of God. Bakit yung nagkagusto ka sa tao, hindi ka ba nagkaroon ng panahon para magkwentuhan kayo pa, makilala mo siya, ito pala gusto na, ito pala, ganito pala, magiging masaya siya pag ganito. Maging comfortable siya pag ganito. Ayaw pala niya ng ganito. Kaya, dahil alam mo na, yung ayaw niya, iniiwasan mo. Yung gusto niya, yun ang ginagawa mo. Paano mo nagagawa yun? Paano? Nalaman mo eh. Paano rin malalaman? Nakinig ka. Kaya malalaman natin ang kalooban ng Diyos kung handa tayong makinig. Familiarization sa pamamagitan ng the Word of God. Napakalaga. Hindi na kailangan natin maging mataas ang ating pag-aaral. Kailangan tayong decided para magbigay tayo ng panahon para kinalanin ang ating Panginoon. At kung makita natin, Panginoon, na decided tayo maglaan ng panahon para sa Kanya, matutuwa siya. Kaya kakausapin niya tayo sa pamagitan ng Kanyang mga salita. At dahil nga, andoon na siya, umakyat na siya sa langit, sabi niya, I will not leave you orphan. Hindi ko kayo iwan ng ulila at pinapabayaan. Hindi. Sasamahan ko kayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. You will never be alone. I will be with you to the Spirit. The Spirit not outside, the Spirit is within us. Kaya huwag matakot, huwag mangamba. Baka hindi natin maintindihan. Hindi. The Lord will be with us. Kailangan lang yung kagustuhan natin. Decision. Kagustuhan natin makipagkilala, listen to the Word. At ang pangatlo, decision, familiarization, commitment. Saka pa lang darating yung commitment pag alam mo na ano gusto niya. Paano ka magko-commit kung hindi mo alam ano gusto, di ba? Baka mamaya may magawa ka pang magagalit pala siya. Hindi ka pa nagsasabi ng I love you, busted ka na. Kaya maliwanag ko. So, decision. Yung humuhugot ka ng tapang para humarap. Para magpa-cute. Para pogi points. Decision. Familiarization. Hi, I'd like to know you better. Can we have some time together? Word of God. Listen to the Word of God. Third, commitment. And fourth, sacrifice. From decision to sacrifice, ang nagtutuhog, dapat passion, pagmamahal, nanggagaling dito. Hindi lang dito. Pag ito, walang silbi. Walang silbi. Pag ito lang, matalino ka lang, maalam ka lang, wala to. Hindi kailangan ng Diyos yan. Dahil pag dito, pag mahirap ka na, bibitiw ka na. Pero pag andito, sacrifice, kakayanin mo. Only those who love can sacrifice. Kaya faith is not just believing, it is loving. Faith is passion. Decide. Familiarization to the Word of God. Commit. Sacrifice. You can do it only if you have passion. Passion means love. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your strength, with all your soul.
And that is only possible if faith is passion. If you love God, believing in God is loving God. If you love God, automatic, you love your neighbor. Because the embodiment of God sa buhay na ito ay ang ating pagkatao. That's why, if we love God, we love each other. If we love God, since God is of love, then we love God. Love will be in us. We will be for love, we will be for God. Decision, familiarization through the Word of God. Commitment, sacrifice. Faith is not just believing, it is loving. And when you love, you can do all things. No matter what. You can sacrifice. Bakit? Because you love. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.